Okay, ang tanong ko, agree ka ba na parang malulugi yata ang Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup dahil sa import? Parang one-sided naman yata yung iniisip mo. Dahil lang ba malalaki yung mga import ng ibang team, malulugi na tayo? Pag-usapan natin yan. Ano ba talaga yung sa tingin ko dito bilang isang Ginebra fan, ano? Tayo ba ay magiging dihado dahil dito? Bakit ba si Justin Brownlee pa rin ang paulit-ulit na kinukuha ng Barangay Ginebra? Sa pag-usapan po natin yan, Justin Brownlee kasi, ano na yan parang consider as the GOAT of the import. Speaking of GOAT, meron din akong balita sa inyo kay LeBron James. Hindi maganda. Alam ko, isa si LeBron James sa pinaka-paborito din dito sa Pilipinas. At yung Boston Celtics ko, may konting ibabalita lang tayo. Okay? At parang sa ngayon, habang nire-record ko to tambak ang Los Angeles Lakers. Habang tumatawag yung asawa ko, mag-intro muna tayo ng mabilis. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Guys, magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan na natin ito, no? As we speak pala. Gusto ko lang sabihin, 91-61 ang score ng San Antonio Spurs at Los Angeles Lakers. Hindi kasi naglaro si LeBron, hindi kasi naglaro si Austin Reeves, hindi rin naglaro si Luka Doncic. Yan po ang balita dyan. At dahil po dyan, I wanna go ahead and show you this, no? Dahil dyan, anong pakiramdam nyo? Los Angeles Lakers, ito pong si LeBron James out, which means he is ending his All-NBA streak. Yan ang masakit dyan. So, if you look at this, no, ito po yung ito yung pinaka ngayon. Teka, papakita ko sa inyo ha. 21 time yata no, All-NBA streak ends. Tingnan natin kung ha. Yan, ayan. Okay, tingnan natin yung AI mode Maganda yung AI mode dito So, biruin mo yon dahil sa kailangan yata ng 65 games. At meron siyang arthritis. Arthritis ang dahilan kung bakit hindi makakakuha ng pang 21st, streak 21st consecutive season na siya po ay All-NBA. So 15 ang closest streak dahil sa arthritis. Dahil may edad na. Ilan taon na ba si LeBron kasi? Kayo talaga guys. So anyway, LeBron James has done everything in basketball. So pagbigyan na natin si LeBron James speaking of LeBron James, actually si LeBron James kahit na 41 years old, malakas pa rin Bakit naman tayo nagdadalawang isip kay Justin Brownlee? Si Justin Brownlee is I think he's just 37 years old. Na hindi ang anong mga tao kasi sinasabi nila kasi 6'6 lang daw si Justin Brownlee. If you look at this, sandali Confirm ko lang yung age niya para sure tayo 37 nga, 37. And if you look at this, pinost ito ng PBA schedule and update, so credit to them. KD Lalane, James Dickey III, Terrell Brown, Source, and Jalen Johnson. If you look at their height, 6'10 at saka 6'9. No? Parang ang lalaki ng mga sentro talaga yung kinukuha. Which is, gano'n naman talaga. Sentro, pero sa tingin ko hindi naman malulugi. Kasi ito, ang dami pa rin hindi naglalabas ng kanilang mga import. Which means, ang ibig sabihin nito, medyo may advantage lang siguro itong mga nandito. Kasi siguro naman, nagpa-practice na itong mga to. Mas importante pa rin yung preparation and chemistry sa team. Sa akin pong palagay. So, I think it's very important na hindi lang malaki ang kanila pong maging import, no? Malaki, hindi kasi hindi naman nagpapalaki yan Kailangan din ng skill. So, depende pa rin yan kung paano gagamitin ng coach. So, si Justin Brownlee, kilala ng Ginebra players, hindi lang ng coach. So, I do not have any problem. Yun lang ang magiging issue ko is the rebounding of Ginebra. Kung paano baka at a disadvantage kasi masyadong malalaki lahat ng mga import. So, baka kainin. Kay Junmar Fajardo pa nga lang nahihirapan na tayo. Paano pa kaya kung talagang athletic na 6'10"?
ang makakatapat natin. So, I think that's the only concern that I have. Pero ang Commissioner's Cup, isa po yan sa magaling ang Ginebra. So, I expect na kayanin natin pa rin ang Commissioner's Cup. Ang curious ako talaga dito yung kay Bolbol. Kung si Bolbol ay kukuhanin at kung si Bolbol kukuhanin, ang pinakaano dito sa San Miguel. Sino kaya ipantatapat nila? Ito yung dalawang import na pinaka-inaabangan ko kasi itong dalawang import na to ang sa tingin kong mag-set ng standard sa Philippine Basketball Association. Speaking of standard, guys, ano ko lang kayo sandali Um, ibalitaan ko lang kayo dito. So, sa Thursday po, yung aming podcast ni Homer Saison, si Yang Giao ang aming guest. So, initially, I thought it was Norman Black. So, Yang Giao. So, kung meron po kayong mga tanong na gusto nyo ipatanong sa akin, i-comment nyo na agad-agad para mabasa ko kasi hindi ko na nababasa pag medyo marami ng comment. So, agad-agad po mag-comment na kayo kung ano yung question nyo para kay Yang Giao para matanong natin. Please make sure your question is valid hindi yung pangasar lamang. Okay? So, in the end, sa tingin ko, hindi naman siguro malulugi ang Ginebra. Abangan pa rin natin. Excited ako kung sino pa yung mga players or mga imports. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imports pa in Macau Black Bears will be there. I think Macau Black Bears is certainly a good addition para po sa PBA para mas mataas yung level at sana magpananalo naman yung Terrafima, yung Blackwater Bossing, yung Titan Ultra, yan yung mga inaabangan ko na umangat din sa PBA. So anyway guys, I just wanted to give you a daily PBA updates. Pag may issue, pag-uusapan natin. Pag wala masyadong issue, so we'll see what we can do kung ano pag-usapan. And please suggest a topic kung meron po kayong mga bagay na gusto nyo bigyan ng opinion. And do not forget then, every Tuesday, we do a Hoops Night where I invite the fans to come join me on a live discussions about basketball. Most of the time, Gilas kasi malapit na yung Gilas Pilipinas game. Speaking of Gilas Pilipinas game, kahapon napag-usapan kung mananalo ba daw ang Gilas Pilipinas without itong si Kai Soto. I guess the consensus is mahihirapan. Yon. Pero si Kai Soto kasi parang hindi naman siya yung main man ng Gilas sa scoring. Pero sa rebounding at saka talagang yung importance niya sa triangle offense, hindi matatawaran. So, I mean, I just wanted to say na mukhang malabo talaga pero laban pa rin. Home court naman natin Now, speaking of home court, lastly, share ko lang Celtics, Jason Tatum. Sa Philippines, Ginebra ako pero sa international sa NBA, Celtics ako. Hindi ako Lakers. But, I'm not a hater of Lakers. Malakas lang ako may pag-asaran. Pero Celtics, baka babalik pa si Jason Tatum sa tingin ko pag nakaabot ng playoffs ang Celtics, baka gamitin si Jason Tatum pag medyo mataas. So let me know guys what you think and please comment, share and like on your questions para kay Coach Yang Giao at yung sa Ginebra. Okay ba si Justin Brownlee pa rin hanggang ngayon kahit na medyo may edad na? O dapat malaki na yung kinukuha ng Ginebra? Let me know guys.